Hi, hello, hello, hello. Kamusta na? Hi. Shoutout pala kay Anthony Flores. Yan, shoutout kay Anthony Flores. Anthony Flores, my baby loves. Hello, shoutout. Maganda yung paksa natin, ha? Maganda ang presentations natin for today. It's all about binyag. Maganda yung ano natin, topic. Oily ng mukha ko. Hello, shout out, madlang people. Teka lang po ah. Maganda yung topic natin. Wait lang. O, diba? Yan. Wait po muna natin ang iba na, na manonood. Hintayin po natin sila. Share po muna ako ha ng live. Ano po yung masasabi ninyo sa isang kilalang CFD na naging protestante na? Ano po bang ang opinion ninyo mga kapanalig patungkol dun sa nangyari kay Denmar Santiago? Dati siyang nakikipag-debate at pinoprotect ang Catholic Church. Ngayon siya po ay isa ng Protestant. So ano po ba yung yung stand nyo doon sa nangyari na which is pinag-uusapan siya ngayon? So ano po ba yung kasi yung ating presentations for today ay may kaugnayan. May kaugnayan po yan sa bakit binyag yung ating magiging paksa. No? Meron po siyang kaugnayan. Bakit may kaugnayan? Ang isang Katoliko, kapag tayo ay nag-Protestant, 'di ba? Pag nag-Protestant tayo, malamang bibinyagan ka. Babautismuhan kanila. So, ang point doon, yung baptism ba na tinanggap ng isang Katoliko na naging Protestant, yan po ba ay valid? Ayan ba ay magiging daan din para sila ay mapunta ng langit? Ano yung mga baptism o ano yung bautismo na tinanggap ng isang Protestante sa binyag sa pamamagitan ng kanilang mga pastor? Kasi kung iisipin natin, no, kung iisipin nating maigi, yung baptism ng Catholic Church, yan ay nagmula sa mga early Christians. And we also know na ang mga early Christians natin o yung tinatawag nating church fathers, yan ang 12 apostles.
no? 12 apostles. Kaya nga diyan papasok yung apostolic succession eh. At maganda din po yan mamaya at 3 p.m. sa Russia TV. Paksa natin apostolic successions. Pure history. Pure history yung apostolic succession natin at isa yan sa mga pangmalakasang pangdigma ni Sanrio laban sa mga Protestants. Kaya manood po kayo mamaya 3 p.m. And bukas, meron akong live debates ulit sa Russia TV. Ang kalaban ko naman ay pastor ng Baptist. Representative ng Baptist Church na pastor. No, ang topic namin is faith alone o sola fide. No, sola fide. So nag-live ako kasi isa to sa maanghang-anghang. Anghang, 'di ba? Napaksa no na patungkol sa mga Katolikong binautismuhan sa ilalim ng mga Protestant churches. No? Ang baptism, pag sinabing baptism o yung pagtinawag na pagbibinyag sa Tagalog, kasi yung bautismo Espanyol, baptism English, Tagalog, binyag. So yung pagbibinyag, yan ay ginagawa nating mga Katoliko sa pamamagitan ng pagbubuhos, no? Pagwiwisik, paglulubog, any form na ginagamit sa baptism, basta't may tubig, yan ay valid sa atin. Isa yan sa 7 sacraments. At ang baptism, yan ang una nating tinatanggap para tayo ay tawaging mga Katoliko. Now, kung iisipin nating maigi, sino ang nagbinyag kay Ellen G. White? Sino po? Sa ilalim ng Seventh-day Adventist, sino ang nagbinyag kay Ellen G. White para magsagawa siya ng pagbabautismo? Wala. Felix Manalo. Sino ang nagbautismo kay Felix Manalo para magbigay siya ng bautismo sa tao? Wala. Hindi siya nabautismuhan si Felix Manalo. Lahat ng mga Protestant founders na gumawa ng kanya-kanyang mga sekta, wala po yung baptism na tinanggap. Bakit? Ang mga may karapatan lamang para magbinyag, no, sa mga gustong maging Kristiyano, halimbawa Hudyo ka, under ka ng Judaism, ang may karapatan lang para magbautismo sa kanila at sila ay maging Kristiyano, walang iba kundi tayong mga Katoliko. Dahil ang tinanggap nating authority sa pagbibinyag ay mula sa mga early Christians. Hindi po ba? Kung wala kang early Christians, sino ang nagbigay ng authority sa kanila na magbautismo? Saan mababasa sa Bible na kapag ikaw ay nabautismuhan bilang isang Kristiyano ay dapat kang bautismuhan ulit at gawing Kristiyano? Tandaan natin, ang Catholic Church ang nagsimula na magbigay ng bautismo sa mga hindi Kristiyano. Hindi po Protestante. Huwag tayong feeling. Hindi po ba? Ang nagbigay ng binyag o nagbigay ng karapatan o nagbigay ng otoridad na ikaw ay tatawaging Kristiyano mula sa hindi Kristiyanong pananampalataya, Catholic Church, under ni Christ sa ilalim at sa pamamagitan ng 12 apostles, apostolic succession. Sino ang nagbigay ng otoridad sa mga pastor, sa mga protestanteng ito, na gawin mo ang Kristiyano ang isang Kristiyano na? Kagaya po ni Denmar Santiago, isa siyang Kristiyano. At siya ay nabautismuhan sa ilalim ng Seventh-day Adventist. Para sa inyo pagbabautismo na yon, Kristiyano na siya. Hindi natin po pwede pang bautismuhan ang isang taong nabautismuhan bilang isang Kristiyano, tas bibinyagan mo ulit para gawin ulit siyang Kristiyano? Hindi. Isang beses lang ang baptism. Hindi yan paulit-ulit. Pag ikaw ay nabinyagan at ito ay valid, ito ay Trinitarian baptism, sapat na yun. Kristiyano ka. Hindi po ba? Kaya nga yung Aglipayan Church, no, yung mga Aglipayan,
yung baptism nila, Trinitarian, valid sa Catholic Church. Yung born again, ang baptism nila, Trinitarian baptism, valid. Basta't ikaw ay tumanggap ng Trinitarian baptism, Kristiyano ka na. Pero bakit, mga kapanalig, ikaw ay nabautismuhan na under ng Trinitarian baptism, bakit ang mga Protestante binabautismuhan nila ulit? Wala po tayong mababasa na ang isang mananampalataya ay dapat 2 beses, 3 beses, 4 na beses bautismuhan under ng Trinitarian formula. Wala. Sabi ni Kevin Oliver Barreda Edrolin, Trinitarian formula din ba ang SDA? Sa pagkakaalam ko, yes. Kasi Diyos nila si Kristo eh. Sa pagkakaalam ko, Diyos din nila si Kristo. Ang ginagamit nilang baptism, sa pagkakaalam ko, kasi hindi pa naman ako, wala rin akong balak magpabautismo sa mga Protestante. Pero feeling ko lang Trinitarian sila sa pagkakaalam ko, no? Ngayon, sabi ni Kevin Oliver Barreda Edrolin, magandang araw San Rio, anong masasabi niyo sa paglipat ni Brother Denmar? Marami akong masasabi. Pag ang isang, okay lang kasi, guys, kung ang lumipat sa Protestants ay hindi naging CFD. Given yan eh. Tandaan ninyo, kapag ikaw ay aral at ipinagpalit mo ang pananampalataya mo dahil sa ibang bagay at ikaw ay aral, no salvation yan. Diba kaya nga meron tayong stand outside of the Catholic Church has no salvation. Denmar Santiago once a Catholic faith defender. Yan ay lumalaban sa mga Protestants at alam niya yung aral. So kapag alam mo na yung aral at ipinagpalit mo pa yung pananampalataya mo sa ibang bagay, wala kang salvation dyan. Diba? Wala kang salvation. Yan yung mga tinatawag na mga taong walang sariling bait. No? Hindi mapakali, hindi makontento. Di ba nga, sabi nga sa katuruan ng ating simbahan, bago ka lumipat, bago ka umalis sa simbahang Katolika, aralin mo muna yung doktrina. Di ba? Aralin mo. Pero hindi ko alam kung ano yung dahilan niya, bakit siya lumipat. Bilang isang Catholic faith defender, no, nakakalungkot, syempre, pero ganun talaga eh, no? Sabi nga sa akin, no? May nagsabi nga po sa akin eh, wag natin pakainin wag nating pakainin o bigyan pa ng diin o bigyan ng pansin yung ginawa ng CFD na to na naging SDA. No, wag na natin siyang pansinin kasi binuboost lang natin yung ego niya eh para mapag-usapan sa social media. At hindi naman din po yan bago. Talagang may mga Katoliko na naging Protestant at may mga Protestant na naging Katoliko. No? May ganun eh. Ngayon, pag-usapan natin yan, yung baptism ng mga Protestant para gawin nila yung Kristiyano. Ang unang-una kong ihahalimbawa yung binyag ng Iglesia ni Cristo. Siya yung ano natin, how can I say this? Siya yung i-example natin. Pero tong example na to sa INC, yan ay sasaklaw sa lahat ng Protestant. SDA, born again, no? Saklaw lahat yan. Kailangan mapag-usapan natin tong maigi para hindi kayo ma-confuse. Okay. Yung binyag sa Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo, isinasagawa nila yan sa pamamagitan ng paglulubog. Ang binyag ng INC, paglulubog yan. Hindi sila nagwiwisik. Basta pag ikaw ay nag-INC at ikaw ay binautismuhan doon, lubog. Ilulubog ka. Bakit? Bakit paglulubog? Dahil yan daw ay pagpapakita ng paglilibing. Paglilibing sa dati nilang pagkataong makasalanan at sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. No, kapag nilulubog nila yung kunyari, ako,
mag-INC ako, no? Sabihin natin, ay, sige, Sanrio, mag-INC po ako, yan. Ang gagawin nila, ilulubog ka. Ilulubog nila ako. Kasi yan ay pagpapakita na inililibing mo yung dati mong kasalanan. Pag-ahon mo, yun naman ay pagpapakita sa kanila na pagkabuhay na maguli o panibagong tao, malinis ka na. Yan ang katuruan ng INC 1914. Sa lahat ng mga nagbabautismo ng paglulubog, ganon ang stand nila. No? Ilulubog ka kasi nililibing mo daw yung mga kasalanan mo. Pag-ahon mo, bagong tao ka na, bagong nilalang, malinis ka na. No? Ngayon, kung ang pagbibinyag, no, ng INC ay tinatawag na paglulubog o paglilibing sa mga dati nating nagawang kasalanan, lalabas na si Felix Manalo ay nanatiling makasalanan. Hindi siya nabuhay na maguli. Bakit? Hindi siya nabinyagan. Nagigets nyo? Kagaya ni Ellen G. White, Seventh-day Adventist. Diba? Nagbabautismo ka sa pamamagitan ng paglilinis o paghuhugas ng iyong mga kasalanan. The question is, kaninong kamay si Ellen G. White na bautismuhan? Sa mga sinaunang Kristiyano ba? Hindi kayo sure. So, ibig sabihin, maging si Ellen G. White ay nanatiling makasalanan. Bakit? Hindi siya nabinyagan. Sino buminyag kay Ellen G. White? Protestant. Meron ba tayong mababasa na ang mga nagbinyag sa panahon ni Kristo ay Protestant? Hindi. May mababasa tayo na ang mga unang nagbigay ng bautismo sa mga pagano, Protestante? Hindi. So, meaning to say, yung tinanggap nilang mga bautismo, hindi valid. Bakit? Dahil yan ay mula sa kamay ng mga Protestante. Tandaan po natin ha, ang una pong nagbinyag sa mga hindi Katoliko para sila'y maging Kristiyano, walang iba kundi ang mga early Christians. At yung mga early Christians na yan, no, tong mga sinaunang Kristiyanong ito, mga Katoliko yan. Dahil ang kanilang mga labi ay nasa pangangalaga ng simbahang Katoliko. Malinaw? Okay, tuloy natin. Tuloy natin. Galatia 3, verse 27. Ang sabi dito, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binabautismuhan kay Kristo, ay ibinihis kay Kristo. So, meaning to say, pag ikaw ay nabinyagan, no? Pag valid ang baptism na tinanggap mo, ang ibinihis mo ay si Kristo. Tanong, si Felix Manalo ba, ibinihis niya si Kristo? Hindi. Bakit? Bakit, Sanrio? Hindi siya nabinyagan. Si Ellen G. White ba ibinihis si Kristo? Hindi. Bakit? Hindi din siya nabinyagan. Sino ang kaanib ng Seventh-day Adventist ang buminyag kay Ellen G. White? Sino? Sino ang kaanib ng Iglesia ni Cristo ang buminyag kay Felix Manalo? Wala. No? Wala. Sabi ni Bitoon, Jersey Maker, Sanrio, tanong ko lang, sino nagbautismo kay Pablo at saan talata mababasa? Nung tinawag siya. Di ba nabulag yan? Si San Pablo? Habang nangangabayo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Oh, hindi ba? Nung tinawag siya ni Kristo, di ba, pinapuntahan siya dun sa isang disciples of Christ. O, pumunta ka doon, Saulo, pupuntahan mo yan. Pumunta ka doon, merong magbibigay para maibalik ang paningin mo. Di ba meron? Nung oras na yon, na tinawag ni Kristo si Saulo, di ba? At siya ay tinawag na Pablo.
at ibinalik muli ang kanyang paningin. Bautismo yon. Bakit? Dahil itinalaga siya bilang isang Kristiyano. Nung tinawag ka ni Kristo at itinalaga ka bilang isang Kristiyano, kailangan mabinyagan ka. Hindi mo pwedeng tawagin si Pablo na isang Kristiyano kung hindi yan nabinyagan. Oh, hindi ba? Tinawag yan si Pablo? Saan mababasang talata? Basahin mo yung pagkakatawag kay Pablo. Pag ikaw ay tinawag ni Kristo para maging Kristiyano, hindi ka nabautismuhan ka. Bakit naging Kristiyano ka? Di ba ano ang sabi sa aklat ng Mateo? Di ba? Humayo kayo sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at gawin nyo silang mga Kristiyano. Pag ikaw ay naging Kristiyano, kailangan mabautismuhan ka muna. Si Pablo ba hindi Kristiyano? Kristiyano siya. Oh, ngayon, kung hindi nabautismuhan si Pablo, edi hindi siya Kristiyano. Hindi siya pwedeng sumunod kay Kristo. Dahil ipinag-utos ni Christ, magbautismo kayo. At yung baptism na yan, bautismuhan nyo sila na ipasa. Diyan papasok ang apostolic succession. Nagkakaintindihan ba tayo, Bitoon Jersey Maker? Okay, tuloy. No? Ang sabi sa Galatia 3 verse 27, lahat ng kay Kristo ay nabinyagan. Lahat ng kay Kristo ay nabinyagan. Ay ibinihis si Kristo. Lahat ng na kay Kristo ay nabinyagan. Oh, nasan ba si Pablo? Na kay Kristo. Ang sabi sa Galatia, lahat ng na kay Kristo, lahat ng sumusunod kay Kristo ay nabinyagan. Tanong, sino nagbinyag kay Martin Luther? Oh, sinong Kristiyano ang nagbinyag sa ama ng protestante? Meron ba? Sino? The father of Protestantism is Martin Luther. Now, the question is, sino ang nagbinyag kay Martin Luther? Na sinabi, oh Martin Luther, binabautismuhan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at ikaw ay tatawaging ama ng protestante. Sino? Wala. Wala, di ba? Oh, ano ba ang baptism? Pag-uugas ng kasalanan. Nawala ba yung kasalanan ni Martin Luther? Nawala ba yung dati niyang kasalanan? Hindi. Bakit? Di siya nabautismuhan. Pag ikaw ay lumaban sa Catholic Church or pag lumaban ka sa early Christians at nagtatag ka ng sariling sekta mo o gumawa ka ng Reformation, yung baptism na tinanggap niya under the Roman Catholic Church, hindi na valid yun. Ang tawag doon, excommunicado o mas kilala sa mga protestanteng tiwalag. Pag ikaw ay tiwalag, hindi na valid ang bautismong tinanggap mo. So kung hindi valid ang tinanggap ni Martin Luther na bautismo sa ilalim ng Catholic Church, ngayon, sino ang nagbinyag kay Martin Luther na ikaw, Martin Luther, ama ng protestante, binabautismuhan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Humayo ka't paramihin mo ang mga protestante. Meron? Hindi kayo sure. Hindi kayo sure? Meron ba? Okay, next. Dito tayo, aklat ng Roma. Roma 6, verse 1 to 7. Roma 6, verse 1 to 7. Ang sabi dito, ano nga ang ating sasabihin? Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Stop tayo dito. Tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. So kapag ikaw ay nabautismuhan ni Kristo o sa ilalim ni Kristo, ikaw ay nabautismuhan din sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. The question is,
Sino sa mga early Christians ang nagbinyag ng protestante? Sige. Meron bang nabinyagan ang 12 apostles na protestant? Meron? Sino ang nabinyagan ng 12 apostles na protestant? Sige nga. Okay. First century, Bishop Ignatius. Si Ignacio na lang, nasa aklat ng mga gawa. Meron bang bininyagan si Ignacio na protestante? Meron? Di kayo sure? Wala. Talon tayo sa panahon ni Emperador Constantine. Emperador na yan. 3rd century. Sa panahon ng 3rd century, nandiyan dyan ng mga early Christians. Nandiyan dyan, nag-e-exist na dyan sila Athanasius. No? Nandiyan dyan pa yung 5 rights ng Catholic Church. Tanong, sino ang bininyagan na protestante sa panahon ni Constantine? Meron ba? Ikaw, bituon jersey maker, tatanungin kita dahil protestante ka. Sino ang bininyagan ng 12 apostles na protestant? Sagutin mo. Sige. Sino? Meron ba? Wala. Bakit? Wala pang protestante noon. So kung wala pang protestante noon, lalabas ang lahat ng binibinyagan ng mga sinaunang Kristiyano ay hindi po protestante. Di ba? Lahat ng bininyagan ng mga sinaunang Kristiyano, maging ang 12 apostles, hindi protestant. Ano ang bininyagan ng mga apostles? Sino yung mga bininyagan ng mga apostles? Pagans. Pagans. Ngayon, yung mga bansang pagans, katulad ng Spain, sino ang nag-convert niyan into Christianity? Catholic Church. Catholic Church. So the question is, sino unang nagsagawa ng binyag? Catholic. Sino ngayon ang may karapatan na i-convert ang isang hindi Kristiyano para maging Kristiyano? Catholic. Bakit? Bansa nga kino-convert namin para maging Kristiyano, pagano. Pilipinas na lang. Paano naging Kristiyano ang Pilipinas? Paano naging Kristiyano ang mga Pilipino? Protestant ang dahilan? Protestant? Kailan naging Kristiyanong bansa ang Pilipinas? 1914? 18th century? 16th century? Noon pa, wala pang protestante. Katoliko lang ang may karapatan na i-convert ang isang mananampalataya para maging Kristiyano. Wala kayong mga karapatan, wag kayong mapapapel. Kung kayo ay may authority, kayong mga protestante kayo, meron kayong authority i-convert ang isang mananampalataya para maging Kristiyano. Sino ang pagano na kinonvert nyo? Sige nga. Noon, napasimula o pausbong pa lang ang Christianity, anong mga bansang pagano ang kinonvert nyong mga protestante kayo? Meron? Wala. Wala, di ba? So, sino ang may karapatan ngayon na mag-convert ng isang mananampalataya? Protestante? Hindi. Sino? Catholic Church. Wala pang protestante, nagko-convert na kami ng mga mananampalataya. Iba't ibang mananampalataya. Mananampalatayang Islam, mananampalatayang Taoism, mananampalatayang Buddhism, mananampalatayang Judaism, mananampalatayang mga pagano, Hinduism. Yan ang kino-convert ng Catholic Church. Yan ang kino-convert ng Catholic Church. So, sino unang-unang mananampalatayang Kristiyano ang nag-convert ng hindi Kristiyano? Protestante talaga? Sigurado?
Wala pang protestante. Katoliko na nagko-convert, mga unggoy. Next. Tuloy natin. Roma 6 verse 1 to 7 ha. Dito sa verse 4. Tayo nga'y nangalibing, kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. So kapag tayo ay nabautismo, kalakip daw neto na tayo din daw, no, sa pamamagitan ng bautismo ay nangalibing sa kamatayan ni Kristo. So kasamang pinako sa krus yung mga dati nating kasalanan. Habang pinapako si Kristo sa krusipiho, nandoon ang mga kasalanan natin. At sa paglibing kay Kristo, kasama doon ang mga kasalanan natin. So even Jesus Christ died on the cross, doon pa lang din, binabautismuhan na tayo. Bakit? Tinubos niya ang kasalanan ng sanlibutan. Pinabanal ka, nilinis ka sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ano ba ang nangyayari pag tayo ay nababautismuhan? Hindi ba tayo ay nililinis? Hindi ba't natutubos ang ating mga kasalanan at tayo ay nagiging dapat sa mata ng Diyos kapag tumatanggap ka ng baptism? Yes. Kaya yung blood of Jesus Christ, baptism din yan. Baptism of blood. May baptism of water. May baptism of water and spirit. Nakukuha nyo? Ngayon, kung ang kamatayan sa krus ni Kristo ay isa sa form ng baptism, paano ngayon yung mga hindi tumanggap ng binyag? Paano ngayon yung mga protestanteng sulpot na tumanggap ng binyag sa kamay ng protestante? Yung pinako ba si Kristo sa krus, may protestante? May protestante? Yung pinako si Kristo sa krus, may sulpot? Yung pinako si Kristo sa krus, may 12 apostles. And that 12 apostles, nasa Catholic Church. Nandun na kami. Pinapatay pa lang si Kristo, nandun kami. Nandun ang 12 apostles namin. Wala kayo niyan. Paano yan? Hindi naman pala protestante ang pinako. Hindi naman pala protestante ang dahilan kung bakit pinako si Kristo sa krus. Wala pa kayo niyan. Okay, tuloy natin. No, sabi, tayo nga'y nangalibing, kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Nung pinako si Christ sa krus, tayo ay pinaging banal. Tayo ay pinaging dapat. Di ba? Paano ka magiging karapat-dapat kung hindi ka naman malinis, kung hindi ka naman tinubos? Sino ba tinubos sa krus, protestante? Di nga. Okay, tuloy. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay maggagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kung ikaw ay nabautismuhan, tumanggap ng binyag, yung wangis ni Kristo, yung kanyang kawangisan ay siyang tatanggapin mo. So, yung 12 apostles, Virgin Mary, Magdalena, kung sino man yung mga nandoon, sila ay tumanggap ng binyag mula kay Kristo sa pamamagitan ng kamatayan sa krus dahil nandun sila. Protestante 12 apostles? Di nga. Protestant? So, sino ngayon ang tumanggap ng baptism of blood ni Christ? Catholic. Bakit? Andun ang 12 apostles. Natanggap nila, no? Natanggap nila yung wangis ni Christ. Ano yung wangis na to? Kabanalan. Naging banal din sila. Pinabanal sa pamamagitan ng dugo ni Christ. At itong pagpapabanal sa kanila, sa pamamagitan ni Christ nung siya ay ipinako sa krus,
Yan ay ipinamahagi at ikinalat nila sa iba't ibang naging disipulo nila. Kaya nga ang sabi ni Christ, di ba? Ibig ko na lahat ng tao ay maligtas. At dahil ibig niya na ang lahat ng tao ay maligtas, yan ay ipinasa at ibinahagi sa pamamagitan ng bautismo. At ang bautismo na yan ay nagmula sa 12 alagad. Hindi yan nagmula kay Ellen G. White. Hindi yan nagmula kay Martin Luther. Hindi yan nagmula kay Felix Manalo. Yan ay dapat magmumula sa 12 apostles. At ang 12 apostles hindi Protestant. The 12 apostles is our church fathers. Ama ng ating simbahan yan. Sino ba ang obispo sa Roma? Unang obispo, Pedro. Di ba? Pedro. Di ba? Okay. Tuloy. Na nalaman natin na ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawan sa larin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nung nandoon ang ating church fathers, the 12 apostles, nung pinapako si Kristo sa krus, kasama daw doon yung mga datihang pagkatao na ipinako. Kasama doon sa krus na yon nung pinatay si Kristo. Para ang katawang may salarin o yung katawang may kasalanan ay masira at magiba. At nang sa gayoy, wag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Doon pa lang, sa Jesus died on the cross, nabinyagan na ang 12 apostles. Actually, hindi pa pinapako si Kristo sa krus, nagbibinyag na sila. Nagbabautismo na si Kristo. Hindi pa siya napapako sa krus. After the baptism, dun sa Jordan River, si Kristo nagbabaptize na. Nagbabaptize na. May Protestant during that time, after the baptisms dun sa Jordan River at nagbautismo si Christ, no? Nagbautismo yan. May Protestant doon. Sino ang binautismuhan ni Christ? Protestant? Hindi nga. Sino binautismuhan ng 12 apostles? Protestant? Yung apostol ng mga hentil, Pablo. Sino ang mga binautismuhan yan? Protestante? Hindi nga. Diba? Sana all. Tayo lang ang may karapatang mag-convert. Ang tinanggap na bautismo ng 12 apostles valid mula kay Christ. Yung bautismo na tinanggap ng 12 apostles, sila'y nagbautismo sa mga disciples. Hanggang sa itong mga disciples, nagkaroon ng disciples, tumanggap ng binyag. Matthew 16 verse 19. Ang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. Authority, magisterium. Ipinapasa yan. Kaya yung baptism na yan, valid ng Catholic Church. Diba? Kaya kung mag-iisip tayo, sino, protestante ba ang bininyagan ng 12 apostles? Apostol ng mga hentil, Pablo, yung binautismuhan niyan, protestante? Sa aklat ng mga gawa, natatawagin silang mga Kristiyano. Yung kausap ba ni Bishop Evodius doon, natatawagin silang mga Kristiyano sa aklat ng mga gawa, protestante?
Yung mga mananampalataya na nasa Church of Antioch, mga protestante ba yon? Church of Efeso, mga protestante yan? Hindi. Kaya wala kayong karapatang mag-convert. Bakit kayo magko-convert? Sino nagbigay ng authority sa inyo? Sino nagbigay ng authority sa inyo na ang protestante ay may karapatang magbinyag? Mag-convert? Meron? Tandaan natin, ang bautismo ay nagsimula sa panahon ng mga pagano. Di ba? Kung may karapatang magbautismo si Felix Manalo, Ellen G. White, Martin Luther, MCGI, Eli Soriano, sino pa? John Smith. Kung may karapatan niyang magbinyag yung mga yan, mga putragis na yan, kung yan ay may karapatan, sino sa 12 apostles ang nagbinyag ng protestante? Sino? Meron ba? Sa mga alagad, may bininyagan silang protestante? Wala. O ano ngayon tinanggap ng binyag? Saan ngayon nanggaling yung binyag ng protestante? Saan? Sino unang nag-convert ng tao? Ng mananampalataya? Katoliko o protestante? Sino nagko-convert ng mga pagano? Protestante o katoliko? Sino ang may karapatan? Di ba katoliko? Sino nag-convert ng Pilipinas para maging Kristiyano? Protestante ba? Hindi. Ang Spain, pagano yan? Sino nag-convert niyan? Protestante? Hindi rin. Katoliko. Sino nagko-convert ngayon na mananampalataya? Protestante? Hindi. Katoliko. O, ano? Diba? Okay. Sabi dito, no? Kaya lalabas si Felix Manalo, Ellen G. White, yung mga nagtatag ng sekta na yan, no? Sila ay hindi namatay at nabuhay kasama, no? Sila ay hindi namatay at nabuhay kasama si Kristo. Bakit? Kaya ba nila na kaya ba nilang iugnay o i-connect yung kanilang sekta papunta sa kamatayan sa krus ni Christ? Lahat ng protestante, i-connect nyo nga ang founder nyo hanggang doon sa kamatayan ni Kristo. Pag hindi nyo yan maiko-connect, hindi nyo kasamang namatay at nabuhay si Christ. Kaya yung binabautismo nga ng mga alagad, hindi protestante, pagano. Wala kayong tinanggap na bautismo, mga protestante. Mga protestante yung putragis na yan. Okay. Sabi kasi rito, sa Roma 6 verse 1 to 7, anong sabi? Tayong lahat na mga nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Roma 6 verse 3. Tayong lahat ay dapat mga bautismuhan sa kamatayan sa krus ni Christ. May protestant doon? Meron? Nek mo. Tuloy natin. At tayo nga'y nangalibing kanakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Roma 6 verse 4. May protestante nung pinako si Kristo sa krus? Meron? Charot. Na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Roma 6 verse 6. Yung mga datihang pagkatao na nakasaksi sa kamatayan sa krus ni Kristo ay nilinis. Protestante yon? Charot. Di ba? Okay. So sa madaling salita, yung tinubos ni Kristo sa krus, hindi po protestante. At sino yung tinubos ni Kristo sa krus? Sino yung binautismohan niya doon? Yung mga hindi Kristiyano at tayong mga Katoliko. Tandaan, nandun ang 12 apostles. Huwag kayong ambisyosa, ha? Huwag ambisyosa. Okay. Ngayon, no?
Ngayon, lahat ng ng nakasama ni Kristo dun sa krus na bautismuhan. No? Na bautismuhan. Ngayon, si Felix Manalo ba na bautismuhan ni Kristo Jesus sa krus? Sino nagbautismo kay Felix Manalo? Na sinaunang Kristiyano? Sino? Sino ang nagbautismo sa mga protestante para kayo ibigyan ng karapatan na magbinyag? Saan nyo kinuha yung authority ninyo? At tigas ng panga para mag-convert kayo ng mga mananampalataya? Sagot. Meron kayong apostolic succession, mga protestante? Meron? Binigyan kayo ng karapatan ni Pedro para magbinyag? Kaya nyong iugnay yung sekta ninyo kay Pedro? Talaga? O, di nga. Wala kayong karapatang mag-convert. Kami lang mga Katoliko. Wala pang protestante nagko-convert na kami. Dami na nga pinatay ng mga pagano ng mga Katoliko Kaya nga kami may mga martyrs, di ba? May martir ang mga Katoliko. Bakit minamartir? Kakaturo, kakaaral, kakabautismo ng kung sino-sino. Mapapagano, mapahinduism, mapatawism, Judaism, Buddhism. Kaya yan minamartir. Kasi ang titigas ng ulo, bautismo ng bautismo sa mga bansa na hindi Kristiyano hanggang sa tuluyan na ang mga paganong bansa ay naging Kristiyano. Sino nagbuwis ng buhay dyan? Protestante? Di nga. Sino nagbuwis ng buhay? Sino ang nag-alay ng dugo sa mga lupa ng mga pagano para maging Kristiyano? Protestant? INC? May martir ang INC? MCGI, may martir kayo? Sino ang minartir sa inyo ng mga pagano? Sino? SDA, Baptist, Mormons. May mga martir kayo? Minartir ng mga pagano? Wala. Bakit? Dahil nung kayo ay nagsulputan dito, wala nang pagano. Inuubos na ng Katoliko. Sinong umubos sa mga pagano? Yang mga mythology na yan, sino? Sino gumiba dyan? Protestant? Meron ba kayong maipapakita sa aming katibayan na meron kayong mga sinaunang kaanib na nakikipagdigmaan sa mga pagano? Maraming sinaunang Kristiyanong Katolikong santo na pinugutan ng ulo, kakabautismo. Nagko-convert na kami. Saan nyo ngayong kinuha, kayong mga protestante kayo, ang authority ninyong magbinyag? Saan? Kay Pedro? Sinong mga kaanib ninyo ang may kakayahang patunayan na kilala kayo ni Pedro? Sino? Bautismo kayo ng bautismo, convert kayo ng convert. Kung ano mga pinaggagawa ninyo, Kristiyano na, gagawin nyo pang Kristiyano. Pwede ba yon? Binyagang Kristiyano, gagawin mo pang Kristiyano? Saan mababasa yan? Na ang isang Kristiyano dapat mo ulit binyagan para gawing Kristiyano? Okay. Kaya malinaw na yung mga founder ng mga sekta na yan, sila ay hindi namatay at nabuhay kasama si Kristo. Kaya hindi po sila nabautismuhan. Ang tinanggap na baptism ng 12 apostles ay bautismo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus, sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Tatlo yan. Diba? Anong una nila tinanggap na bautismo? Ilog Jordan. Tapos ano? Anong sumunod? Jesus Christ died on the cross. Bautismo din yan. Bago mamatay si Christ, anong tinanggap ng mga apostles? Anong tinanggap? Bautismo sa tubig at espiritu. Ang nagsagawa niyan si Christ.
Ngayon, bautismohan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Diyan pumasok ang authority ng baptism. E di ibinigay ngayon sa 12 apostles. O, kayong 12 apostles kayo, magbinyag kayo. Di nagbinyag. Now, the question is, para maging valid ang binyag ng protestante, kailangan kayong tumanggap. Kailangan ka munang tumanggap ng bautismo mula sa 12 apostles. Sila nagbibigay ng authority para maging valid na Kristiyano ka eh. So pag valid na Kristiyano ka, pwede mong ipasa yung pagiging valido mo bilang Kristiyano sa pamamagitan ng binyag. Bakit valid Christian ka? At yung valid Christian na yan, nakuha mo yan at tinanggap mo sa 12 apostles. Kaya nga sila yung church fathers eh. Sila yung nagbigay ng validation na, oh, ikaw, Sanrio, binabautismohan kita sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Bautismohan mo din sila. Valid na ang pagiging Kristiyano mo. So, yung disciples ng 12 apostles nagbinyag. Oh, valid ang ano ko. Baptism na tinanggap ko mula to kay Peter. Ngayon, binabautismohan din kita. Father, Son, and the Holy Spirit, bautismohan mo sila. Oh, ngayon, yung disciples ni Peter, nagkaroon ng disciples na tumanggap din ng valid baptism. Inutusan din. Valid ang binyag mo. Mula yan kay Pedro. Dahil galing yan sa mismong apostol ko, bautismohan mo sila. Hanggang sa nagpasa-pasa. Sa iba't ibang dako, iba't ibang bansa. Roma 1 verse 7, sapagkat ang iyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Kumalat. Kaya yan naging Katoles. Universal Catholic. Ang bautismo ng Catholic Church is universal para sa lahat. May Protestant during that time? Wala. So, sino ang binabaptize ng mga alagad? Sino? Pagans. Wala pang Muslim nun. May Protestant? Wala. Now, the question is, saan kayo kumuha ng karapatan magbinyag? Saan? Okay. Unang Korinto 1 verse 21 to 22. Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin. Nakasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin, no? At nagpahid sa atin. At ang Diyos na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Ang sabi rito, ngayon, siya ang nagpapatibay sa amin na kasama nyo kay Kristo at nagpahid sa atin. So, nag-anoint si Christ. Nagpahid. Sino ang pinahiran ni Christ? Apostles. May Protestant during that time? Wala. Nasaan ang 12 apostles? Catholic Church. Nakasama nila si Kristo? Yes. Ay nagpahid si Kristo. Nagtalaga. O, Kristiyano ka na. 12 apostles. O, kayong 12 apostles, sinatalaga ko, Kristiyano na kayo. Diba? Nagtalaga. Ngayon, itong pagtatalaga ni Kristo sa 12 apostles, nagtalaga din sila. Nagawa nga ni Kristong magbigay ng authority. Nagawa nga ni Kristong magtalaga eh. Ganon din ang ginawa ng 12 apostles. Binigyan sila ng karapatan para magtalaga. Sino ang binigyan ng katalagahan ng 12 apostles? Protestante? Oo. Di nga. May Protestant na noon? Ay? Wala. So, pag walang pagtatalaga sa Protestante, ang inyong binyag ay hindi valid. Kapag walang pagtatalaga sa Protestante na kayo dapat ay magbinyag, ang inyong binyag ay peke. Walang natanggap na bautismo ang lahat ng kaanib nyo.
Magmula sa sanggol hanggang sa kamatayan, pag protestante ka, ikaw ay nananatili sa marumi mong pagkatao. Paano ka huhugasan? Hindi nga valid ang binyag. Nakakahugas ba hindi valid? Hindi. No? Kaya malinaw sa 1 Corinthians 1 verse 21 to 22, ang Holy Spirit, no? Ang Holy Spirit na siyang itinatak ng Diyos sa ating mga puso, hindi sa noo. Ang Holy Spirit kasi sa INC, kung aaralin ninyo, itinatak daw sa noo. Sa atin, itinatak ng Diyos ang Holy Spirit sa puso. Kaya nga tayo nag-compile ng Bible. Pwede ka bang mag-compile ng Bible kung hindi ka inspired of the Holy Spirit? Almost 50,000 denomination, 50,000 na sulpot, ginigiba ang simbahang Katolika. Nanalo ba? Lalo pa tayong dumami. Bakit? Inspired of the Holy Spirit. Standard calendar, which is the Gregorian calendar, ginagamit ng buong mundo. Bakit? Dahil ang gumawa niyan ay inspired of the Holy Spirit. Kaya nga, lumaganap. Kaanib ng Katolikong simbahan, almost 1.4 billion. 1.4 billion. Pinakamarami na mananampalataya sa mga relihiyon ang Catholic Church. 1.4 billion. Bakit dumami? Inspired of the Holy Spirit. No one can beat God. No one can beat God. Diyos ang nagtatag ng Catholic Church. Diyos ang nagbinyag sa mga miyembro ng Catholic Church. Sinong makakagiba? Walang makakagiba sa Catholic Church, mga unggoy. Walang sino man ang makakasira sa tatag ng Diyos. Matthew 16 verse 18, Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades kailanman ay hindi makakapanaig laban dito. Pintuan ng Hades, hindi makakapanaig laban sa iglesyang tatag ni Kristo, which is the Catholic Church. At itong iglesyang ito na tatag ni Kristo ay binigyan mismo ni Kristo ng kapahintulutan ang 12 apostles sa ilalim ng Catholic Church na magbautismo kayo. No? At ang bautismo na ito na tinanggap ng 12 apostles sa pamamagitan ni Kristo sa ilalim ng kanyang iglesyang tinatag ay kanilang ikinalat. At ang tumanggap ng bautismong ito sa ilalim ng 12 alagad ay mga kaanib lang ng Catholic Church. Walang Protestant noon. Sa panahon na kung saan umiiral ang Christianity, may Protestant? Sinong Kristiyano lang ang umiiral noon? Catholic Church. 33 AD. 1,990 years. Ang simbahan. May Protestant? Wala. Nagbinyag ang alagad ng Protestante? Hindi. Sino ang bininyagan ng mga alagad? Pagano. Ginawang ano? Kristiyano. Yung pagiging Kristiyano ba ng mga Protestanteng ito ay yung pagiging Kristiyano ba ng mga paganong ito ay Kristiyanong Protestante? Hindi. Yung mga Kristiyano, yung mga hindi Kristiyano na naging Kristiyano, ang mga nagbautismo dyan, yung mga bumuo ng Biblia. Bakit? Wala pang Bible, may baptism na. So meaning to say, hindi pa nabubuo ang Bible, may Christianity na. The question is, may Protestant na ba nung mga panahong wala pang Bible? Wala. Sino na bautismo sa inyo? Wala. Ano ngayon ang bautismo tinanggap nyo? Wala. Dapat alam natin yan. Huwag kayo pabinyag ng pabinyag. Kahit
Kahit mag-swimming pool pa kayo, hindi yan valid. Kahit doon pa kayo binyagan sa Pagsanhan Falls, doon kayo sa no? Kahit sa ilalim kayo ng Pagsanhan Falls, doon kayo magpabinyag, hindi yan valid. Bakit? Ang binyag ay nagsimula sa panahong wala pang Bible. Paano magiging valid ang binyag ng protestante? May protestant, wala pang Bible? O. Diba? Kaya lahat ng bautismo ng mga sulpot, nga. No? Efeso 1 verse 13 and 14. Nasa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo, ay ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya at kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patotoo sa atin, no? Hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikakalwalhati o ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. So, tinatakan daw ng Espiritu Santo ang mga mananampalataya noon. May pagtatatak sa panahon ng Epeso. Sa panahon ba ng Epeso may protestante? May protestante ba sa aklat ng Epeso? Sino mga tinatakan doon? Tinatakan ng Holy Spirit. Nagtatak ang Diyos sa mga mananampalataya ng Espiritu Santo. Book of Ephesians. No? Sa aklat ng Epeso, no, ang sabi dito, mula nang tayo'y sumampalataya. So may mananampalataya na sa Book of Epeso. Ito bang panahon ng Epeso may protestante? May protestante sa panahon ng Epeso? Pero ang sabi rito, no? Mula nang tayo'y sumampalataya. No, sabi rito, mula nang tayo'y sumampalataya. Pag sinabing mula nang tayo'y sumampalataya, mga Kristiyano to? Hindi. So meaning to say, pag sinabing mula nang tayo'y sumampalataya, may nagbabautismo na. Protestante nagbabautismo doon? Sabi, tayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na kanyang ipinangako na siyang patotoo na ating mana. Meron silang minana dahil sila'y tinatakan. Pag sinabing tinatakan, hindi yun maaalis. Yun yung minana nila. Mula nung sila'y manampalataya o sumampalataya. Sino nagtatatak ng Holy Spirit noon? Protestant? Di nga. May nagtatatak sa sa aklat ni Epeso. Sa mga hindi mananampalataya, tinatatakan. Tinatatakan nila ng Holy Spirit. Saan? Sa puso. Para maging Kristiyano. Sa pamamagitan ng bautismo. Sino ang nagbabautismo doon? Protestant? Protestant? No, kaya malinaw. Mula nang tayo'y sumampalataya, tayo'y tinatakan ng Espiritu Santo o ng Holy Spirit na kanyang ipinangako na siyang patotoo na ating mana. Tayo yan, mga Katoliko. Nung kumakalat at lumalaganap ang Christianity, tayo lang po ang Kristiyano. Wala pong ibang Kristiyano, wala pong protestanteng Kristiyano noon. Tayo lang. Kaya ang tumanggap ng mga tatak ng Espiritu Santo pagdating sa puso, tayo lang din. Hindi naman nagbinyag ang mga alagad ng protestanteng Kristiyano meron ba? Wala. Sino tumanggap ng lahat ng yan? Tayo lang. Kaya walang silbi. Kahit tumambling-tambling pa sila sa pagbibinyag na yan, kahit ano pang sabihin nila, lubog, wisit, buhos, hugas, hindi yan valid. Tayo lang ang tumanggap. Kasi wala namang protestante ang Kristiyano noon. Ang meron noon pagano, Judaism, Hinduism, Taoism, Buddhism, Islam. Yung mga binabautismuhan nila, yan, religion ng tawag.
Walang sekta noon. Walang protestanteng Kristiyano. Walang born again. Walang SDA. Wala. Tayo lang ang Kristiyano noon. Tayo lang ang nag-iisang Kristiyano. Walang iba. Kaya yung baptism na yan, valid yan para sa atin. Pero sa kanila, ang baptism nila, laro-laro lang yan. Nagsasayang lang sila ng pera. Hindi yan counted. Pahayag 7 verse 2 to 3. At nakita ko ang isa pang anghel na pumapaitaas mula sa sinisilangan ng araw. Nasa kanya ang tatak ng buhay ng Diyos. Siya ay sumigaw ng malakas na tinig at nagsalita sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihan upang saktan ang lupa at ang dagat. Sinabi ng anghel sa kanila, huwag niyong saktan ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi namin natatatakan sa noo ang mga alipin ng aming Diyos. No? Dito sa aklat ng pahayag, walang binanggit na Espiritu Santo ang itinatatak sa mga anghel. At sa aklat ng Epeso, wala ring binanggit na itatatak ang Espiritu Santo, kundi sa puso. Na wala namang binanggit eh. May binanggit ba rito sa aklat ng pahayag na itatatak sa noo, Holy Spirit? Wala. Bakit? Dahil ang Holy Spirit o yung pagtatatak na yan ay itinatatak sa buong espiritu at kaluluwa ng isang mananampalataya. Hindi yan maaalis. Yan ang mamanahin mo. May ganyan ang sulpot? O, talaga? Sino nagtatak sa kanila? Sino nagtatak sa noo kay Martin Luther? Sino nagtatak sa noo kay Ellen G. White? Sino nagtatak sa noo kay Felix Manalo? Baka ibang tatak yun. Kailangan may magtatatak sa noo. Sa kanila. Sino? Meron ba? Wala. Bakit ka magtatatak ng mga kaanib mo? Ikaw nga hindi ka natatakan. Uy, bago ka magpabinyag ka muna. Bago ka magbigay ng tatak, magpatatak ka muna. Ano karapatan mong magbigay ng tatak sa iyong kaanib? Ikaw nga, wala. May natanggap yung kaanib niya? Wala. Bakit? Yung nagbigay, wala din. Pwede ka bang magbigay kung wala ka? Makakapagbigay ka ba ng wala ka? Di ba hindi? Para makapagbigay ka, dapat meron ka. Para makapagbigay ka, dapat may tinanggap ka. Tayong mga Katoliko ay tumanggap ng tatak mula sa mga alagad, kaya meron tayong tinatanggap din mula sa kanilang mga naging disipulo. Makakapagbigay ka ba ng isang binyag kung hindi ka nabinyagan? Anong ibibigay mong binyag? Ikaw nga mismo na may katawan, hindi ka nabinyagan. Hindi kahit kailan pwedeng makapagbigay ang wala. At hindi rin pwedeng may tatanggapin ang binigyan ng taong wala. So ano tinanggap na binyag? Na bautismo ng mga sulpot? Wala. Bakit? Kasi yung nagbinyag, wala ding tinanggap. No? Sino nagtatak? Sino nagtatak sa mga founder nila? Wala. Kaya walang tinanggap yung mga kaanib. No? Ngayon, Pahayag 14 verse 1. At tumingin ako at narito ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya, at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kanilang noo. No? At makikita nila ang kanyang muka at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Sino dapat yung magtatatak? Ang Diyos. Sinong Diyos to? Si Kristo. Naabutan nila si Christ? May apostol sila? Ang pagtatatak nagmula kay Kristo. Oh, sinong tinatakan ni Christ? 12 apostles. Asan ang 12 apostles? Nasa Catholic Church. Tinatakan din ba ni Kristo ang mga protestanteng Kristiyano? Meron bang humilera doon kay Christ? Humilera ba doon si Martin Luther dahil siya ang ama ng protestante na, Christ, tatakan mo din ako?
Wala. Sino tumanggap ngayon ng tatak? Katoliko. Yung protestante may tinanggap? Wala. May tinanggap, protestante? Wala. Okay. Sino ba yung dapat magtatatatak? Tak, 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 Ajinomoto. Mas matanda pa yan kesa sa ano? Iglot. Na? Sino ang dapat magtatak? Itak-tak mo. Tak, 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 Ajinomoto. Tak, kung tak, tak na tak, tak-tak mo. Mas matanda pa sa Iglesia ni Cristo. Sino ang dapat magtatak? Pahayag 3 verse 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi ulit. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na manaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling buong pangalan. Bagong Jerusalem. So, sino ba ang nakasaksi sa lumang Jerusalem? Protestante? Sino nakasaksi sa lumang Jerusalem para maging bagong Jerusalem yan? Protestant? Anong kinikilalang reliyon sa Jerusalem? Katoliko. Gagawa daw ng bagong Jerusalem. Sino ngayon yung bagong Jerusalem? Katoliko. Bakit tayo yung nasa lumang Jerusalem? Nasaan tong bagong Jerusalem na to? Roma. Yan ang bagong Jerusalem, ang Roma. Pablo, kung ano ang ginagawa mo sa Jerusalem, ganyan din ang gagawin mo sa Roma. Inilipat ang iglesyang nasa Roma, inilipat ang iglesyang nasa Jerusalem sa bayan ng Roma. Kaya may bagong Jerusalem ayon sa aklat ng pahayag. At ang bagong Jerusalem na to, eto kung saan ang lugar inilipat at nag-utos. No, sabi doon, inilipat sa bayan ng Roma ang iglesia na nasa Jerusalem. Kaya nga bagong Jerusalem. Pero sino yung nasa lumang Jerusalem? Katoliko. Nandoon kami. Nandoon kami, di ba? So bakit naging bagong Jerusalem? Dahil nag-utos si Kristo kay Pablo, Pablo, ilipat mo yan sa Roma. Kung anong ginagawa mo dyan, gawin mo sa Roma. Yun yung bagong Jerusalem. Anong iglesia ba nasa Roma? Vatican. Nandoon ba INC? Nandoon ang, Mother Church, SDA, Born Again. Nasaan lahat ng mga Mother Church nyo? Nasa Jerusalem? Wala. Paano kayo magiging bagong Jerusalem? Dapat nasa luma muna kayo para kayo ay maging bago. Hindi ka pwedeng maging bago kung hindi ka naging luma. So yung bagong Jerusalem, Roma. At ang sabi, isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. Sino yung mga nandoon na sinasabing isusulat ko sa iyo ang pangalan ng aking Diyos? Sino-sino yan? 12 apostles. At itong 12 apostles na to, yung iglesia na nasa Jerusalem, gawin yung bago, ilipat sa Roma. Ano yung iglesyang nasa Roma? Catholic Church, kaya nga Roman Catholic Church. Di ba? Hindi ka pwedeng maging bagong Jerusalem. Hindi ka pwedeng maging bagong Jerusalem kung ikaw ay hindi galing o hindi mula sa bayan ng Jerusalem. Linaw. Go! Sabi, isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. No, dun sa pahayag. Tanong, sa mga founder ng mga sektang ito, sinong sumulat ng pangalan sa inyo? Sino? Sino ang sumulat ng pangalan ng Diyos? Kay Felix Manalo, Ellen G. White, John Smith, Martin Luther. Meron? Sino? Sabi rito, isusulat ko sa inyo ang pangalan ng isusulat ko sa inyo ang pangalan. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. So may tao na magtatalaga. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos. May maglalagda, may tatatak, may magkukumpirma. Sino yon? Sino nagkumpirma kay Felix Manalo? Sino nagtatak? Sino naglagda? Dapat tao.
Sino ang nagtalaga kay Felix Manalo para tawagin ibong mandaragit? Sino nagtalaga kay Felix Manalo para magbinyag? Ang Seventh-day Adventist, sino nagtalaga sa inyo na magbinyag? Dapat may taong tatayo. Kasi isusulat sa inyo eh. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos, pahayag. Ayon kay San Juan. Pahayag ni San Juan. Isusulat. So, ibig sabihin, lalagdaan. Bibigyan ka ng otoridad. Sino ang tumayo para bigyan ng authority? Si Felix Manalo, Ellen G. White, John Smith. Meron? Wala. Wala, di ba? Ba't kayo nagbibinyag? Eh, wala naman pala nagtalaga sa inyo. Sino magsusulat ng pangalan sa inyo? Di ba? So, wala. So, nga. Okay. So, malinaw ang kasalanan ng mga founder ng mga protestanteng sulpot na ito, no? Putragis. No? Ay hindi kayo nilinis ng Diyos. Kung ano ang kasalanan ng mga founder ng sekta nyo, yun ang binigay sa inyo. Pupunta kayo sa mga protestante, hindi naman valid ang binyag yan. Anong tinanggap nyong, ngayon sa mga protestanteng founder ninyo? Kasalanan nila. Diba? Anong binigay ng mga founder ninyo sa mga kaanib ng protestante? Kasalanan nila. Kaya kayo, pag kayo nagpabautismo sa mga protestanteng yan, impyerno kayo. Anong langit-langit? Makikita nyo si langit. Mapupunta kayo sa langit. Oo, langit-langitan nga lang. Gawa 22 verse 16. At ngayon, bakit ka tumigil? Magtindig ka. At ikaw ay magpabautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Sa aklat ng mga gawa, kung saan ito ay naganap sa bayan ng Turkey. Nagbabautismo ngayon doon. Magtindig ka, hoy! Huhugasan natin ang kasalanan mo, tumindig ka. Diba? May protestante na yan? Oo. May protestante sa panahon ng aklat ng mga gawa? Wala. Wala pang sulpot. O sino ngayon ang binabautismuhan doon? Mga protestante? O ang binabautismuhan dito sa aklat ng mga gawa, magtindig ka, oy! Kailangan kitang hugasan ng kasalanan, pagano. Yung mga pagano ang tumanggap ng binyag ng mga sinaunang Kristiyano, not the Protestant. Because during that time, it has no sect registration. Magtindig. Sino pinatitindig doon, sulpot? The Catholic Church. No? Kaya malinaw. At isa pa sinabi dito, no? No? Magpabautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan. Anong ibig sabihin nito? Ikaw ay dapat magpabautismo at hugasan mo ang iyong kasalanan. Sino nagbautismo kay Felix Manalo? Sino? Nahugasan na kasalanan? Hindi. Ellen G. White. Sino nagbautismo kay Ellen G. White? Nahugasan na kasalanan? Hindi. Lahat ng mga protestanteng founder, Felix Manalo, Eli Soriano, Kay Buloy, Eddie Villanueva, sino nagbautismo sa kanila? Wala. Nahugasan na kasalanan? Hindi. Ngayon, anong tinanggap ng mga kaanib nila? Eh di kasalanan ng mga founder nila. Saan ngayon sila mapupunta? Impyerno. Yung mga nagkiklaim na mapupunta kayo sa langit, oo. Sa langit-langitan nga lang. Hindi makakapagligtas ang pekeng bautismo. Bakit peke ang bautismo nyo? Kasi peke ang iglesia nyo. Bakit peke ang iglesia nyo? Kasi nga sekta kayo.
Bakit sekta kayo? Kasi nga hindi kayo tatag ni Kristo. Bakit di kayo tatag ni Kristo? Kasi hindi naman sekta ang itinatag ni Kristo. Utak. Di ba? Tuloy. Efeso 5 verse 26 to 27. Upang kanyang pabanalin ito, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. No? So meaning, ito ay nilinis sa pamamagitan ng tubig na may salita. Di ba? Tubig na may salita upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. The question is, dito sa aklat ng Efeso, sino ang nagbabautismo dito ng tubig na may salita? Protestant? Oh. Sinong Protestant? Huwag niyo akong pinatatawa. May nagbabautismo ng tubig na nilalaki pa ng salita. Protestant yon? Hindi kayo sure. Diba? Sino? Mga early Christians. Mga church fathers. Sila yung nagbabautismo ng tubig na may salita. Sinaunang Kristiyano. Nasaan ang sinaunang Kristiyano? May sinaunang Kristiyano mga Protestante, we. Sa panahon ng Efeso, nagbabautismo ng tubig na may salita. May Protestante? Wala. So, hindi kayo tumanggap ng bautismo sa tubig na may salita. Yes. Wala naman kayo doon. No? Tapos, ang sabi dito, no? Ito ay nilinis sa pamamagitan ng tubig na may salita upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. So, nilinis sa pamamagitan ng tubig ng may salita yung mga mananampalataya. Para ano? Para maiharap ang iglesia ng may kaluwalhatian. Para maging banal ang iglesia mo, kailangan mong linisin sa pamamagitan ng tubig ng may salita. Pag hindi ka tumanggap niyan, marumi ang iglesia mo. Kasuklam-suklam. Karimari-marim. Kasumpa-sumpa. Paano magiging maluwalhati ang iglesia mo kung hindi ka tumanggap ng tubig na may salita? Yung iglesia ng INC, tumanggap ng tubig na may salita sa panahon ng Efeso o Tologo. So lahat ng sulpot na sektang yan, hindi maluwalhati ang mga sekta niyan. Wala naman tinanggap yan na tubig na may salita upang sila'y linisin. Sino nga maglilinis? Sinong tatayo sa kanila na, Felix Manalo, nililinisan kita. Sige, iharap mo ng iglesia mo, banal na yan. Kaya nga tayo, one Holy Apostolic Catholic Church. One. Iisa lang ang iglesyang tatag ni Kristo. Matthew 16 verse 18. Aking iglesia, isa lang. Aking. Holy. Para maiharap mo ang iyong iglesia ng may kaluwalhatian. Aklat ng Efeso. Banal. Si Kristo'y banal. Kaya dapat ang iglesia ay banal. Holy. Apostolic, the 12 apostles. Ang ating mga traditions ay mula sa turo ng 12 apostles. Apostolado. Catholic, bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng bansa. Roma 1 verse 7, ang iyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Universal. Katoles, church, iglesia, may mananampalataya at may istruktura. Kaya tinawag tayong one holy, apostolic, Catholic church. Simply means Catholic church.
Not a Protestant churches, but a Catholic Church. Isang iglesia lang ang tinatag ni Kristo. At ang iglesyang tinatag ni Kristo na nag-iisa, hindi protestante, hindi sekta, at lalong hindi nakarehistro sa gobyerno. Tuloy. Kaya dito, sa mga founder nila, ng mga sektang yan, hindi ko alam bakit hindi sila nag-iisip. Napakasimple lang naman ang turo. Bakit wala silang ganito? Kailan nilinis yung mga sulpot na founder na ito sa pamamagitan ng tubig na may salita? Kailan nilinis yan? Kailan? Baka mapakanta na lang akong kailan ng MYMP. Hindi, di ba? O pag hindi sila nalinis sa pamamagitan ng tubig na may salita, karimari-marim, kasuklam-suklam, kasukasuka, yang mga sekta na yan. Tapos nandiyan kayo. Yak! Ew! Kadiri. Yak! Ganon. Gawa 2 verse 28. Gawa 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Holy Spirit. So, ang sabi rito sa aklat ng gawa, at sinabi sa kanila ni Pedro, si Pedro nagutos, and remember the authority of the church was given to Apostle Peter. Anong sinabi ni Pedro? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikakapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mangagbautismo kayo, magbinyagang kayo. Kaya nga may binyagang bayan. Mangagbautismo kayo, pagsisihan nyo lahat ng kasalanan ninyo at sa inyo, dyan lulukob ang kaloob ng Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit. That is the reason why the Catholic Church compiled the Bible, because we are inspired of the Holy Spirit, because the baptism of the Catholic Church valid. Ito ay galing kay Christ. At pag kay galing kay Christ, ang baptism na tinanggap mo, you will be inspired of the Holy Spirit through what? By His gifts. The gifts of the Holy Spirit. Yan ang ibinigay sa mga taong bumuo ng Bible, sa mga no? Yan ay ibinigay sa mga taong bumuo ng Bible, sa mga taong gumawa ng kalendaryo. BC, AD, Catholic Church yan. Even the clock. Ang gumawa ng clock is the Catholic Church. Huwag kayong gagamit ng relo, oy. Even the alphabets. Catholic Church yan. Roman alphabet. Sino nagturo sa Pilipinas na bumasa ng abakada ng mga patinig? Catholic Church. Through what? Because of the Spanish colony. Mga Espanyol ang nagturo sa ating magbasa, magbilang, magdamit ng maayos, gumamit ng tsinelas, magluto. Katoliko yan. Dahil ang Pilipinas noon, alibata ang gamit, hindi alpabeto. Kung hindi tayo nasakop ng mga Espanyol sa ilalim ng Katolikong simbahan, baka Muslim na ang Pilipinas o nanatili pa ring pagano. Hindi makakapag-penetrate ang mga protestante sa Pilipinas kung hindi sila natalo ng Amerika. Nagturo ang mga Espanyol kung paano ilibing ng maayos ang ating mga patay. Sa bangayan dati, di ba? Sa bangayan, nililibing. Sino ang nagturo na dapat tayo ay may sementeryo? Katoliko, mga Espanyol. Magbasa, mga Espanyol, Katoliko. Magbilang, mga Espanyol, Katoliko.
Kung walang Katoliko, hanggang ngayon, pagano pa rin ang Pilipinas. No? Kaya sana naiintindihan nyo yan. Kaya yan, that is the reason why the Catholic Church, it was inspired by the Holy Spirit because the baptism that we receive is valid. It was came to Jesus Christ, which is passes through the 12 apostles. And these apostles, these apostles baptize people, and they receive a valid baptism. That's what we call apostolic succession. Ang bautismo ay bahagi ng apostolic successions ng Catholic Church. Ang 7 sacraments ay bahagi ng apostolic succession dahil lahat ng katuruan ng simbahang Katolika sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo ay nagmula sa mga tradisyon ng mga sinaunang Kristiyano, hindi sa Biblia. Kaya hindi tayo pwedeng sabihin na tayo ay gawa ng Biblia because the Catholic Church compiled the Bible at wala pang Bible, nagbibinyag na tayo. At yung binyag na yan ay mula mismo kay Kristo na dapat tayong tumanggap ng binyag sa tubig at sa espiritu. Whether yan ay hugas, wisik, buhos, lublob o kahit maligo ka pa, pag Katoliko ang nagbigay ng bautismo, valid. Dahil ang tinatanggap nating baptism ay valid. Mula yan sa 12 apostles, na which is ang 12 apostles ay nasa pangangalaga ng Catholic Church. Kaya hindi tayo dapat lagi-lagi san mababasa, sang talata. Dahil wala pang talatang ginagamit noon, may Katolikong simbahan na. Wala pang sitas, wala pang verses, wala pang chapters, wala pang Bible na ginagamit ng mga mananampalatayang Kristiyano noon. May Katoliko na. At hindi Bible ang ginamit ng 12 apostles para i-convert ang mga pagano. Walang ginamit ang 12 apostles, even their disciples, na Biblia para mag-convert ng mga pagano at hindi Kristiyanong mananampalataya. Ang ginamit nila, yan ay ang traditions. Dahil kung tayo ay magba-Bible alone at tayo ay gagamit lamang sa Biblia, lalabas na ang mga paganong ito ay na-convert at naging Katoliko sa pamamagitan ng Biblia. Pero tatandaan nyo, sa panahon ng mga pagano, unang siglo, bago pa mamatay ang mga alagad, hindi sila gumamit ng Biblia para mag-convert ng mga mananampalatayang pagano at gawing Kristiyanong Katoliko. Sila ay gumamit ng mga tradisyon, at aral mula mismo kay Kristo. Dahil si Kristo ay hindi nagsulat ng kanyang itinuturo. Bagkus si Kristo ang ginamit niyang pamamaraan sa pagtuturo upang i-convert ang mga mananampalatayang Kristiyano, ay i-convert ang mga mananampalatayang pagano para maging Kristiyano. Oral tradition, oral teaching, pagtuturo sa pamamagitan ng bibig. May pagtuturo sa pamamagitan ng bibig na hindi na isulat sa Bible. Dahil kung ating iisipin, kung isusulat natin ang lahat ng turo ni Kristo sa pamamagitan ng ginagawa niyang oral teachings, ni ang buong mundo ay hindi kakayanin sa dami ng sinabi ni Kristong katuruan. At itong mga katuruan na ito na hindi natin makikita sa Bible, ito ay mahahanap natin sa tradisyon ng ating simbahan na kung saan ito ang ginamit na pamamaraan ng 12 alagad para mag-convert ng mga pagano, ng mga hindi Kristiyano, ng mga Hudyo at gawin silang Katolikong Kristiyano. Sana po nagkakaintindihan tayo dyan. Kaya hindi valid ang binyag ng protestante. Ang tanging may karapatang magbinyag ay yung mga Kristiyanong nagbabautismo sa panahong wala pang Bible. Na? Sino ang may karapatang magbinyag? Protestante? Hindi. Ang may karapatang magbinyag dapat ay nagmula sa mga panahong wala pang Bible. Dahil wala pang Bible, nagbibinyag na ang Katolikong simbahan. Paano nila nalaman yung ganyang bautismo? Saan nila nakuha? Sa Bible. Pag walang Bible, malalaman nila? Hindi. Paano nila nalaman na may binyag? Paano nila nalaman na may Ama, Anak, Espiritu Santo?
Paano nila nalamang may Kristo? Kung hindi nabuo ang Bible, malalaman ba nila? Hindi. The Catholic Church can preach, can teach without using Bible. But this Protestant sects, no? Itong mga protestanteng ito ng kampon ng demonyo, hindi yan pwedeng magturo na walang Bible. Pero tayo, confident. Pwede tayong magturo na hindi gumagamit ng Bible. Why? Dahil yan ang ginawa ng mga alagad. Hindi yan sumitas. Hindi yan nag-verse, nag-chapters, walang Bible noon. Pero kahit walang Bible noon, may nagbabautismo na sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Kahit wala pang Bible noon, kilala na natin si Kristo. Kilala na natin ang Ama, kilala na natin ang Anak, kilala na natin ang Holy Spirit. Wala pang Bible. Etong mga protestante, paano nila nakilala ang Father, Son, and Holy Spirit? Dahil sa Bible. Kaya kung hindi natin nabuo ang Bible, wala silang alam patungkol sa Kristyanismo. Diba? Kaya magpalad tayo and be proud and be blessed that na tayo ay lumaki at namulat sa pamilyang Katoliko. Dahil hindi lahat ng mga tao ay nakamulatan ang Katolikong pamilya. Kaya may mga Protestant na talagang uma-against sa doctrines of the Catholic Church kasi yun yung kanilang nakamulatan. And always, every day, magpasalamat kayo kay Lord. Tayong lahat, Lord, thank you. Pinili mo akong maging Katoliko. Lord, thank you because you chose me to be a Catholic. I'm so blessed and I'm so happy. Nasa tamang simbahan ako. Hindi man tayo matuwid, hindi man tayo banal, marami man tayong nagagawang pagkakamali. Ang mahalaga, nasa tamang simbahan ka. That's the point. Kesa naman mali ka na, dami mo nang ginagawang mali, nasa peke ka pa, double dead na yan. Hindi ba? Kaya wag na wag kayo magpapabautismo sa mga protestante. Hindi yan valid. Nagsimula ang bautismo ng mga protestante, simula nung nabuo ang Biblia. Hindi ganun yon. Dapat nagbabautismo ka na, wala pang Bible. Kasi si Kristo nagbautismo, wala namang Bible. Diba? Nagbibinyag si Kristo, wala pang Bible. Kaya dapat yung binyag na tatanggapin mo ay mula doon sa wala pang Bible. Lahat ng mga sektang yan, nagsimula ang binyag ng INC, 1914. Kung kailan sila tinatag, doon nagsimula yung kanilang binyag. Hindi ka naman pwedeng mangbinyag nang hindi ka pa natatatag, di ba? Siyempre kailangan iglesia muna bago ka magbinyag. Alangan naman binyag, tapos sabi iglesia. Hindi pwede yun. So kung anong taon na itatag yung mga sulpot na to, yun yung isimula ng pagbibinyag nila. Tayo, kung anong taon ang ating, kung anong taon tinatag ang ating simbahan, doon din nag-start yung ating pagbibinyag. Diba? Kaya sino ang may karapatang magbinyag? Sino ang may karapatang mag-convert? Sila ba? Hindi. Bakit? Wala nga silang na-convert na pagano eh. Meron ba? Sa bayan na nga lang ng Jerusalem, kung saan doon pinatay si Kristo, nandun ba sila? Wala. Bakit? Kasi tayong mga Katoliko ay apostolado. Yun ang pagkakaiba ng protestante sa ating mga Katoliko. Tayo kasi ay apostolado. Dapat apostolado ang iglesyang kakaaniban mo. Dahil ang ating mga tradisyon ay mula sa katuruan ng 12 apostles. Kaya tayo apostolic. Nakukuha nyo po? Sana po nag-enjoy po kayo no sa presentations natin ngayon. Actually biglaan lang to kasi sabi ko mag-live nga ako sa page ko Kuya Jado, nami-miss ko na din kayo no. Biglaan lang to, itong presentations ko biglaan lang, hindi ko po to actually binasa. Kung ano lang paano ko siya isinulat, yun lang ang ipinapaliwanag ko. Lang ako nag-refresh kasi alas 3 magta-topic ako ng apostolic succession. Ang tagal kong hindi nakapag-live. So, tinignan ko muna yung sarili ko, kaya ko bang maglatag? Ang tagal ko ring napahinga. No? Kaya, sana nagustuhan nyo po yung short presentations ko regarding dito sa binyag o pagbibinyag ng mga protestante, no? At naintindihan po ninyo. No? At maraming pong salamat sa nagbigay po ng stars. Thank you po
Sa 55 live viewers, sa Bebe Loves ko, si Anthony Flores. Hi, Bebe Loves. Sa Ave Maristela, Catholic Defender, kay Mami Yang Smith, sa lahat po ng mga nasa comment section, maraming salamat po sa inyong support. Gagawin ko po ang lahat ng paraan para mas lalo kayong maging palaban. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko sa pag-aaral. Ayoko kayong mawala sa simbahan. Hindi ako papayag na meron na namang maging sulpot na Katoliko. Utak po sana. Maging matalino. Ang pag-anib ninyo sa inyong mga kinaaaniban, nakasalalay dyan ang mga kaluluwa nyo. Lagi po natin yan tatandaan. Ang paniniwala at ang pananampalataya mo sa Diyos, ang nakataya dyan kaluluwa mo. At ang kaluluwa mo ay nakabase sa kinaaaniban mo. At pag ang kinaaaniban mo ay hindi tatag ng Diyos, mapapaimpyerno ang kaluluwa mo. Kaya kung ako sa inyo, magkatoliko na kayo. Kung ako sa inyo, lumayas kayo sa mga protestanteng yan. Hindi yan tatag ni Kristo. Ang lahat ng inyong binyag ay nagsimula nung yan ay itinatag. Dapat ang binyag ay nagsimula sa panahon na wala pang Biblia. Doon kayo umanib. Dahil ang binyag na matatanggap mo sa panahon na hindi pa buo ang Biblia ang siyang maglilinis ng inyong mga kasalanan. Ang mga tumatanggap naman ng binyag mula sa protestante, hindi kayo nalilinis, mas lalo kayong nagiging madumi. Ang tinatanggap nyo ay yung mga kasalanan na nagbibinyag sa inyo na hindi pa otorisado. Meron pong nagtatalaga sa kung sino po ang pwedeng magbinyag. At kung ang protestant kayo ay nagbibinyag, sino ang nagtalaga sa mga founder ninyo? Sino ang kumausap sa kanila na sige, binyagan mo yan? Wala. Dahil hindi po kayo legal. Sana magising kayo mga protestant. Sana maintindihan ninyo yung mga presentations ko. Nakataya ang mga kaluluwa ninyo sa pag-anib nyo sa mga protestante. Ako na nagsasabi sa inyo. Kung gusto mong mapa-impyerno, magprotestante ka, ituloy mo. Lokohin nyo mga sarili ninyo. Tumanggap kayo ng binyag na hindi naman legal. Tumanggap kayo ng binyag ng hindi valid. Maglagak kayo, pagyamanin ninyo ang mga protestanteng founder ninyo. Sa aming simbahan, bagamat kami ang may largest charitable institution sa buong mundo, walang paring milyonaryo. Walang paring bilyonaryo. Walang madreng milyonaryo. Walang madreng naging bilyonaryo. Lahat yan ay namatay na mahihirap. Bakit? Dahil ang aming mga lagak ay naiiwan sa mismong simbahan. Tignan nyo ang mga founder ninyo, kakalagak nyo, hindi nyo yan ibinibigay sa Diyos, ibinibigay nyo yan sa founder nyo, ganid. Nung nagtatagban, yung mga founder nyo ng sekta, milyonaryo, saan kayo nakakita? Walang trabaho, bilyonaryo. Pwede ba yon? Yumayaman ka ng hindi mo pinagtatrabahuhan? Kaya kung iniisip ninyo na yung mga lagak ninyo ay napupunta mismo sa Diyos, niloloko nyo lang din ang mga sarili nyo. Kung gusto nyong magbigay ng alms, kung gusto nyong magbigay ng handog, ng alay, ng lagak, maging Katoliko kayo. Ang pagtulong ninyo sa kapwa Katoliko, ang pagtulong ninyo sa simbahan, yan ay diretso nyong ibinibigay sa Diyos. Bakit? Dahil ang lahat ng sakramento natin ay mula mismo sa mga alagad ni Kristo. Itinuro nila yan sa atin. Valid ang sacraments natin.
Yang mga indulgence, valid yan. Mula yan sa katuruan ng mga sinaunang Kristiyano. Kahit tumambling kayo dyan sa sekta ninyo, magagaganong kayo, hindi yan naririnig ng Diyos. Ako, bilang isang Katoliko, no, yan lang ang maipapayo ko sa mga Protestante. Pero nasa sa inyo yan. Kung gusto nyong magkatoliko or kung ayaw ninyo. Basta ako, ginagawa ko yung part ko bilang isang Katoliko na ituro kung ano ang doktrina ng aming simbahan na hindi pa nalalaman ng mga kapanalig kong Katoliko. Kaya kung gigibain ninyo ang aming simbahan at ako ang nakatayo sa harapan ninyo, hindi ako magiging madaling kalaban. Gigibain ko ang mga mali ninyong doktrina. Kahit kailan, hindi nyo magigiba ang simbahang Katolika kahit sira-siraan nyo pa. Kahit anong paninira ninyo sa aming simbahan, hindi nyo kami magigiba. Masisiraan lang kayo ng bait. Kaya sana, sa mga kapanalig kong Katoliko, sana mas lalong maging matatag ang ating pananampalataya. Makakita man tayo ng kahinaan, kapintasan sa mga kapanalig nating Katoliko, wag natin yan titignan. Aral ang ating tititigan. Masama, makasalanan tong Katolikong to, tao yan. Binabash ka, binubuli ka, nilalait ka, minamata ka, sa loob at labas ng simbahan ng mga Katoliko, okay lang. Kaya ko naman. Bakit? Katoliko ako. Tandaan natin, may Katolikong mabuti, may Katolikong masama. Pero hindi yan ang basihan para hindi sabihin na ang Katolikong simbahan ay hindi tunay na simbahan. Ang may problema dyan, yung tao. Wala pong kinalaman dyan ang katuruan ng ating simbahan. Kaya dapat araw-araw, laging nagiging matatag, lagi tayong nagiging matatag sa pagdating sa ating faith. Kung hindi talaga natin kaya maging 100% holy, at least maging loyal na lang tayo sa ating simbahan. Maging loyal tayo, wag natin siyang iwan. Pag iniwan nyo ang Catholic Church, iniwan nyo si Maria. Pag iniwan nyo ang Catholic Church, iniwan nyo si Kristo. Pag iniwan nyo ang Catholic Church, impyerno ka. Sana malinaw po yan ha mga kapanalig. Pag nadapa, tayo, sugod. Masakit, masakit, masakit. Kaya ko, laban. Walang emote-emote, walang arte-arte. Nagkamali sa paglalatag ng aral, hindi pa katapusan ng mundo, itama mo. Aral. Hindi nakamamatay ang paghingi ng tawad. Hindi nakamamatay ang pagtutuwid. Magpatuwid ka kapag alam mong hindi mo alam. Magtanong. Hanggang sa maging magaling. Magpabugbog ka, masakit, aray, ang sakit, ouch! Isang araw tatayo ka. Yan na ba yon? Sorry, malakas na ako ngayon. Bobo ka, wala kang alam, di ka aral, mag-aral ka maigi. O yung nagmamaliit sa'yo, tumayo ka dun sa harapan, anong sabi mo? Oh, ganun lang yon. Araw-araw, dapat merong nag-i-improve sa atin. Araw-araw, dapat nadadagdagan ng ating kaalaman. At araw-araw, dapat mas lalo tayong nagiging malakas at matatag. No? Laban lang mga Katoliko. Sulpot yan. Madali lang yan. Tandaan nyo, ang ating katuruan, ang ating pananampalataya ay mula sa panahon na wala pang Biblia. Pero ang kanilang mga katuruan at ang kanilang pananampalataya ay produkto lamang ng Biblia na siyang binuo ng simbahang Katolika. Kaya kapag may na-encounter kayong protestante, sus! Katoliko ako, hoy! Protestante ka lang. Binuo ka ng Biblia. Akong Katoliko ang bumuo ng Biblia.
wag ako. No? Sana po naging napasaya ko kayo ngayong araw na ito at mag-e-end live na po ako kasi magre-ready naman ako mamaya para sa 3 p.m. kasi meron po akong presentations pagdating sa Apostolic Succession, and then bukas, tomorrow, 8 p.m. Tuesday. Meron po akong live debate sa Russia TV. Isa po siyang Baptist. Representative ng Baptist. Ang aming paglalabanan ay faith alone. No? Sana po, tawag nito, makanood po kayo. Maganda po yung magiging presentation ng Sanrio doon. Yan ay magagamit natin sa mga born again, mga osas. No, naman na manampalataya ka lang, ligtas ka na. Iba po ang magiging twist ng presentations natin doon. At sisiguraduhin po natin sa kanila, mata lang ang walang latay pagdating sa aral ng Simbahang Katolika. Yun lang po. God bless you. Maraming salamat. Ako po si Sanrio, and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye!